Alam niyo po, ang isa sa pinakamasarap na sandali sa buhay ng Kristiyano ay yung pagsamba. Para bagang yung mahal mo lagi nasa tabi mo at kausap mo. Kung gaano mo mahal ang iyong kabiyak, ang iyong kapatid, basta yung pag nagmamahal ka, lagi mo siyang gustong kausap. At yun yung nadadama natin, purihin ang Panginoon. Tayo po muna yung manalangin sa ating Amang Diyos. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po'y puspos ng pagpapasalamat at pagpupuri sa iyo. Ama, salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa lahat ng bagay na pinagkaloob mo sa amin, Lord. Napakaganda ng aming buhay. Dahil ikaw po'y nadidiyan, O Diyos. Salamat sa iyong mga salita na ngayong gabi ay patuloy mong sasabihin sa amin ang mga bagay na patuloy naming dapat gawin sa aming buhay. O Banal na Espiritu, lubos po kami nagpapailalim sa iyong kapangyarihan at pamamahala. Kayo po ang patuloy na kumilos at gumalaw sa puso ng bawat isa. Ang papuri po, pagsamba ay tanging sa iyo, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Sa gabi pong ito ay patuloy tayong nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat naglalaan po siya ng ganitong mga pagkakataon. Sa totoo lang, ang pagsamba po ay lifestyle ng mga Kristiyano. Kahit anong ginagawa natin, for the glory of God, lahat ng bagay natin sinasabi, laging nakakonect sa Panginoon. At ito po isang uri ng pagsamba. Bagamat meron po tayong ganitong mga pagkakataon na tayo po ay talagang tutok lamang sa pagsamba sa Panginoon. Pero kung ating po lubos na unawain, talagang ang pagsamba ay lifestyle ng Kristiyano. Di ba? Yung pagising mo sa umaga ay nagpapasalamat ka na agad sa Panginoon. Worship yun. Ikaw ay kumakain o anumang bagay na iyong dumarating sa buhay mo, lagi mong re-recognize, lagi mong kinikilala, Lord, thank you. Kaya nga po, lalong-lalo na po sa pagmamahal ng Panginoon. Kaya nga po, salamat sa Panginoon Diyos. Ngayon po, tingnan natin ngayon lang natin mababasa itong salita ng Panginoon sa bahaging ito ng Romans chapter 12, verse 1. Ngayon lang natin ito mababasa. Purihin ang Panginoon. O lagi nating nababasa. Purihin ang Diyos. Hebrew chapter 12, verse 1. Kayo po ba'y naroroon na? Romans chapter 12. Kayo nga po ay gising pa. Talagang kayo i-check ko lamang. Purihin ang Panginoon. Pero ang nasabi ko siguro ng Hebrew, Romans chapter 12, verse 1. Diyo po subaybayan at aan pong babasahin dito sa aking Biblia. Ganito po, baga maaari pong magkakaiba yung salin, pero isa po ang ibig sabihin ng salita ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sumasaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Pagpalain tayo ng Panginoon mula sa kanyang mga salitang ito na ngayon ating pagbubulayan. Ito po ay binigay sa atin ng Panginoon ngayong gabi. Sapagkat ngayon pong gabi ay worship night. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan na yung tinatawag na true and acceptable worship to God. Sa totoo lang po talagang meron tayong dakilang guro kung paano tayo sasamba sa Panginoon. Ako po'y naniniwala na sa gabi pong ito at sa araw-araw po ng buhay natin, kailangan natin lagi yung instruction ng Holy Spirit. Siya po nakakaalam ng tibok ng puso ng Diyos. Amen. Na sinasabi sa ating puso, bakit hindi nakapagtataas ng kamay kahit hindi sinasabi ng worship leader? Bakit tayo lumuluhod? Wala naman nagsasabi sa atin sapagkat dinidinig mo yung sinasabi ng Holy Spirit sa puso mo. Kaya nga ang Banal na Espiritu, ang tanging Banal na Espiritu lamang ang maaaring magturo sa atin ng tunay na pagsamba at katanggap-tanggap na pagsamba sa Diyos. Kaya nga sa gabi pong ito, may ilang bagay lang po tayong tatalakayin. Maaaring ibang bagay nagagawa na natin, ngunit ito po ay talagang kailangan natin laging paglaanan ng panahon. Kung tayo po kung i-spell po natin yung love, spell nga po natin yung love. Ano po?
Love. Sa iba po salin ay love. T-I-M-E. Minsan po ganun ang spelling ng love. Sapagkat pag nagmamahal ka, lagi kang may time. Saan niya? Lalong-lalo na sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po isang napakalaking pagkakataon at biyaya ng Diyos sa atin ngayon na sabi po ni Apostol Pablo, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, tayo pong lahat ay nakatanggap ng masaganang habag, biyaya ng Panginoon. Kaya tayong lahat ay talaga nagpupulit sumasamba sa Panginoon. Hindi doon sa mga bagay na ating natatanggap, kundi dahil tayo ginawang karapat-dapat ng Diyos. Alam po ninyo, isang bagay na laging pinagpapasalamat sa Panginoon ay yung makakalapit tayo ng libre, makakalapit tayo ng diretso sa paanan ng Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, akay-akay tayo at pinapatnubayan tayo ng banal na Espiritu. Kaya nga po, sa gabi pong ito'y patuloy nating pag-aralan ng mga katotohanan ito upang patuloy na maging tama at katanggap-tanggap sa Diyos ang ating bawat pagsamba. Lalo na sa gabing ito at sa araw-araw po ng ating buhay. Napakasagana ng habag ng ating Panginoon. Napakasagana ng kanyang pag-ibig. At binibigyan na tayo ng pagkakataon na laging masamba natin siya. Kaya nga sabi dito po ni Apostol Pablo na siya pong ginagawa niya sa kanyang buhay. Alam kung nyo pong papansinin, ang buhay po at mga salita ni Pablo ay lagi niyang dahil sa pag-ibig ni Kristo, ginawa akong apostol. Dahil sa habag at awa ng Panginoon, ginawa niya akong lingkod. So ibig sabihin, lagi niyang, hindi niya nakalimutan na kung bakit siya ay nagkaroon ng isang buhay na napakaligaya, napakaganda, ay dahil siya kinahabagan ng Panginoon. Tayong lahat, yun po yung pinakang ugat ng lahat ng bagay. Kung bakit tayo naririto ngayon, dahil tayong lahat ay nakaranas ng habag, awa, pag-ibig, kabutihan ng ating Panginoon. Tapos na ang gawain. Di po ba? Kasi nasa atin lahat po yun eh. Pero ako po'y naniniwala, bawat gawain, bawat pagsamba, ay mayroon pong mga bagong karanasan mula sa Diyos. Amen? Kaya nga po, unang bagay, ang sabi po sa bagay na ito, upang tayo patuloy na maging makasamba ng tama at katanggap-tanggap sa Panginoon. Katulad ng sinasabi ng salita ng Diyos ngayong gabi, iaalay natin patuloy ang ating buhay bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi natin kaya yung dalawang bagay, yung banal at kalugod-lugod sa Panginoon. Ang kaya natin ay mag-alay, pero ang gagawa pagpapabanal, pagpapatuwid sa ating buhay ay ang ating Diyos. Maliwanag po ba? So may gagawin tayo talaga. Ang pagsamba hindi lamang pagtaas ng kamay at tayo dadalo sa gawain ng Panginoon. May mga bagay tayong dapat isaalang-alang at dapat nating gawin upang patuloy nating maunawaan na ang totoong pagsamba at dapat sa Panginoon ay talaga mayroong pag-aalay. Amen? Ngayon, yung unang bagay nga po dito, lay down. Yung ating buhay ay ating ialay sa Panginoon. Tingnan po natin doon sa Mateo chapter 11 verse 28 to 29. Parang hindi naman doon sa word na related doon sa pagsamba, no? Sabi ko nga ba ako'y nag-aaral, pero ito yung sinasabi ng Panginoon sa Mateo chapter 11 verses 28 to 29. Taro na po ba kayo? Inyo pong subaybayan at aking pumabasahin dito sa aking Biblia. Hebreo na naman. Mateo. Kasi po yung bali ano lang muna, parang commercial. Kasi po pinag-aaralan natin sa Sunday School ay Book of Hebreo eh. Kaya palagi kong nasabi yung Book of Hebreo. 11 verses 28 to 29. Sabi po dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob, baka tatakpo kayo sa akin ng kapahingahan. Purihin ang Panginoon. Bakit yung bagay na yun, parang doon sa word na worship, wala naman doon sa ating binasa.
Pero napakahalaga po na sa pagpapasimula ng ating pagsamba, anumang dala-dala natin nagpapabigat at humahadlang sa ating pagdiretso sa presensya ng Panginoon, atin munang ibaba sa harapan ng Panginoon. Amen? May mga pagkakataon sa bahay pa lang o may mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Pagpasok pa lang natin dito sa church, at totoo lang, minsan nangyayari sa akin yung bagay na ito kahit na sa bahay pa lang ay prepared na ako, pero may mga pagkakataon na pagdating ko pa lang dito sa church, marami pang mga laman ang isip, marami pang ginagawa ang kamay, marami pang laman ang puso. So, kinakailangan po lahat ng mga bagay nito sa buhay natin, ialay muna natin sa Panginoon. Ibaba natin yung lang daladala natin na nagpapabigat sa atin at siyang nagiging hadlang kaya hindi tayo makapag-focus sa pagsamba sa Panginoon. Nangyayari po ba na nakataas ang kamay pero hindi si Lord yung nasa isip, iba yung nasa puso? Nangyayari po yun. Amen? Ako po, nangyayari minsan sa akin yung bagay na yun, pero ako po yung maagap na humingi ng tawad sa Panginoon. Lord, patawarin mo po ako at dalahin kong ipukas mo ang aking puso at isipan ay sa'yo lamang. Amen? So, may mga pagkakataon sa buhay natin, yung mga lumipas ng mga oras at mga araw sa buhay natin, di ba? Tuwing linggo, sumasamba tayo sa Panginoon. 6 days po tayong humarap sa buhay. Iba't iba yung mga nangyari. Minsan nasaktan tayo. Minsan nangailangan tayo. At hanggang doon linggong yun, nangangailangan pa rin tayo. At yung sakit ng kalooban, nandun pa rin sa ating puso. Hindi po tayo makakadiretso ng totoong pagsambat karapat-dapat sa Panginoon hanggang meron pong hadlang sa ating buhay. Kasalanan man ito o anumang mga bagay na nagpapabigat sa ating espiritu, sa ating buhay, kailangan nating i-lay down. Yung pag-aalay ng buhay natin sa Panginoon, ginagawa natin sa harap ng Panginoon. Para po bang yung preparation natin? Kasi po alam natin na sa ating pagsamba, naghihintay talaga ang Panginoon eh. Kaya ang invitation agad ng Panginoon, come on to me. Kayong lahat na nabibigatan, hindi naman po siguro lahat, pero doon sa mga pagkakataon tayo nabibigatan at parang pati kamay natin hindi natin maitaas at para tayo may kulani. Di po ba? Bakit pag magtataas tayo ng kamay yung parang nahihirapan tayo. Pero kung magtataas tayo ng kamay, kasi po hari siya ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Karapat dapat purihin at sambahin. Ang kamay na ito bigay ng Panginoon. Di po ba? Kaya nga po, sa lahat ng mga bagay na yon, lumapit muna tayo sa Panginoon at atin munang ilagay sa kanyang harapan ang mga bagay na nagiging hadlang o kabigatan sa ating puso, sa ating isip, at yun po ay kukunin ng Panginoon. Aalisin po yun ng Panginoon. Sapagkat sabi nga po nung banal na kasulatan, kung saan naroon ng Espiritu ng Panginoon, naroon ng kalayaan. Di po ba? Yung pong banal na Espiritu nagkukonvict sa atin. Alisin natin sa ating puso yung lahat ng bagay na yun. Amen? Hindi ko po alam yung mga bagay na nangyayari sa ating buhay, pero ang sigurado ko po, sa 6 na araw ng ating buhay, araw-araw humaharap tayo sa iba't ibang sitwasyon at iba't ibang pangyayari sa buhay natin. Minsan nauubusan tayo ng energy. Amen? Ang bilis-bilis nating maglaba, ang bilis-bilis nating magluto, ang bilis-bilis nating magtinda. Pero pagdating sa Panginoon, naantok na. Di po ba? Minsan po, sabi ko, jahe naman, parang, di po ba? Pero talagang sinisikap natin, kahit medyo tutuka-tuka sa mga pagkakataon, minsan naranasan ko po yun, talagang sinisikap ko, in Jesus' name, in Jesus' name. Di ba? Kasi yung puso natin may desire to worship God. Yung desire po kasi ang nagpapagalaw sa atin eh. Maliwanag po ba? Yung nasa ng ating puso ang nagpapagalaw ng ating katawan. Katulad po ng mga bagay na gusto ng Panginoon sa ating buhay. Kaya ililay down po natin lahat ng mga bagay na yun. I-release natin yon sa kamay ng Panginoon. Hello? Sapagkat hindi po tayo makakasamba sa Panginoon kung tayo ay merong kabigatan na sa isip at sa ating puso. Mga problema, mga pangangailangan, yung mga hurt feelings na yan, anger, papaaganda po ng binabanggit sa atin ng Panginoon sapagkat nung tayo po ay bigyan ng bagong buhay ng Panginoon, nirelease na po lahat ng bagay na yan.
Pero may mga pagkakataon, dumadalaw pa rin yung mga ganitong bagay. Salamat sapagkat alam na natin kung anong ating gagawin. Sige, lagay na natin sa harapan ng Panginoon. Ikaw kaya yung kausap ng mahal mo tapos may kausap kang iba, parang nagte-text ka o parang meron kang ibang iniisip, halata po yun ang iyong kausap. Hello? Halata mo yun pag yung mahal ay nakikipag-usap sa'yo na parang napipilitan lamang o kaya ay parang wala naman sa isip yung nakikipag-usap sa'yo. Halata mo yun. Hello? So mga nagmamahal at halata mo rin sa kanya kung talagang habang kausap mo siya ay ikaw talaga nasa kanyang isip at nasa kanyang puso. Kaya nga ngayong gabi, at sa bawat pagsamba natin sa Panginoon, bawat paglapit natin sa Panginoon, mahalaga ang sinabi ng Panginoon, come unto me muna. At bigay mo muna yung lahat ng mga kabigatan. Amen? At doon, magiging malaya tayong sumamba sa Panginoon. Nakaka-relate po ba tayo doon? Tapos, yung pangalawa, sabi po doon, take my yoke. Di po ba? Pasanin mo yung aking pamatok at matuto ka. Sabi doon sa ibang salin, at mag-aral ka sa akin. Sabi nga ni Pastor Mike, doon sa haba-haba ng panahon at mga taon na lubos na nating nakikilala ang Panginoon, malayo na yung ating narating. Amen? Yung pagkakilala natin sa Panginoon, yung pagkakatuto natin, huwag natin kakalimutan yung bawat tinuturo ng Panginoon. Amen? Habang tayo kasama ng Panginoon, habang ngayon matapos na may bigay natin sa kanya lahat ng ating kabigatan, tuturuan naman niya tayo. Anak, ganito ang dapat mong gawin. Anak, ganito ang dapat mong sabihin. Hello? Yung po namang pamatok ay yung kanyang kalooban. Ang sabi po sa bagay na ito, take his yoke and learn, hear his voice. Ang ibig sabihin po dito ay magpasako po tayo sa kalooban ng ating Panginoong Diyos at tayo rin po ay magpaubaya sa patnubay ng Banal na Espiritu sa ating ginagawang pagsamba para sa Panginoon. We cannot worship God sa pamamagitan ng ating sariling paraan, sa pamamagitan ng sarili nating alam, sa pamamagitan ng sarili nating mga, yung sinabi ko kanina, yung sarili nating paraan. Hindi po. Nakakasamba lang tayo sa Panginoon sapagkat sinabi ng salita ng Diyos kung papaano. Sinasabi na tinuturo sa atin ng Banal na Espiritu kung papaano. Hello? Ang pagsamba po sa Panginoon, wala tayong magagawa. Wala tayong, hindi pagsasabi man ng anumang bagay sa Panginoon, wala tayong masasabi kung wala siyang sasabihin sa atin. Sa totoo lamang po. Kaya nga po, kailangan natin na magpasubmit po tayo, magpasako po tayo doon sa kalooban ng Panginoon at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sasabihin po niya sa atin kung ano yung dapat nating gawin. Maaari sa ating pagsamba, sabihin sa inyo ng Banal na Espiritu, anak, lumuhod ka at sambahin mo ako. Kaya wag po tayo magtataka. Minsan, sa ating pagsamba, mayroong lumuluhod dito, may tumataas ang kamay. Amen? Kahit hindi naman sinasabi ng leader, sapagkat mayroon pong mas leader pa ang Banal na Espiritu. Meron po tayong mga preparation para sa yung mga worship team natin. Salamat po sa kanilang pag-prepare para sa pagsamba sa Panginoon. Ang layunin po nila ay para yung mga tao ay akayin na sumamba sa Panginoon. Hanggang doon lang po yun sa pinto. Ang mag-aakay sa ating paloob ay ang Banal na Espiritu. Hello? At siya magtuturo sa atin. Kaya huwag kang magtataka, minsan yung kapatid mo umaawit. O anumang bagay na ginagawa sa pagsamba, sapagkat maaari yung sinasabi sa kanya ng Banal na Espiritu. Pero iisa po sa ating lahat ang sinasabi ng Banal na Espiritu. Ang sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Lagi tayong magpakababa sa harap ng Panginoon. Kaya sabi po sa bagay na ito, kailangan natin ang boses ng Panginoon, yung kanyang instruction, yung kanyang gabay, sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Huwag natin papakinggan yung ibang boses. Amen? Nung ako'y bago-bago pa sa pagsamba sa Panginoon, o lumapit kayo dito, sabi ng ating pastor. Nag-a-altar call, sumasamba sa Panginoon. Sabi nung isang boses, huwag na, kahit naman nandiyan kayo.
Pwede ka. Pero meron pong mandatory voice galing sa pastor, galing sa Panginoon. Nakukuha niyo po ba? Meron pong pinapahayag ang Panginoon sa magitan ng pastor, lumapit kayo dito. Pero pag meron tayong narinig na boses, wag na Pwede naman dyan lang sa upuan Amen? At pag isunod natin, hindi tayo masasatisfy. Unang-una, hindi tayo masisiyahan sa ating pagsamba sa Panginoon. Sapagkat hindi natin nasunod ang sinasabi ng Holy Spirit sa atin. Amen. Tapos sabihin ng iba't iba pang mga boses, lalo na po pagka yung nag-hologization, nung una, kinakapa ko muna kung merong sasambot sa akin. Wala. Di po ba? Pero pag talaga nadama mo yung presensya ng Panginoon, hindi mo na iisipin kung may sasalo sa'yo. Basta hindi mo na alam kung ano mangyayari. Basta ang alam mo, sumasamba ka sa Panginoon. Amen? Tapos, may bubulong din sa iyo pag ikaw ay nandito sa harapan. Ikaw na lang yung nandiyan sa harapan. Dati ay umupo na. Ginagawa ko nung una, no, ako bago-bago pa, minumulat ko yung isang mata, tinitingin ko yung mga paa. Marami pa. Nangyari po ba yun sa inyo? Kasi may boses na nag-i-interrupt sa atin Kasi po, alam na kaaway, pag tayo nakasamba ng lubos sa Panginoon, yari siya. Amen. Lumipas na yung ganyang mga pagkakataon. Wala na sa atin yung takot, wala na sa atin yung pangamba, wala na sa atin yung pag-aalinlangan, basta ang mahalaga, sumasamba ko sa tunay na Diyos. Pasakop tayo sa kalooban ng Panginoon. Hindi natin kayang sumamba sa Panginoon sa magitan ng ating pagkakaalam lamang. Sa ating mga paraan. Hindi po natin kaya. Banal na Espiritu po ang magbibigay sa atin ng kakayahan at pangunawa kung paano natin sasabihin ang ating Panginoon Diyos at Ama ng ating Panginoon sa Kristo. Ulitin ko, sabi rin ng banal na kasulatan, ang Espiritu ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon. At yung sinasabi sa ating Espiritu, hello, salamat may banal na Espiritu. Kung hindi gayon, baka katulad na tayong pagsamba nung unang panahon. Sa magitan ng ating alam. Wala tayong alam. Wala rin tayong kaya. Pero lahat na yun, binigay ng Diyos para sa atin. Para makasamba tayo ng totoo at karapat-dapat sa Diyos. Pasakop tayo doon. Take His yoke. Yung pong kanyang pamatok. At sabi nga po doon, patuloy tayong mag-aral sa Kanya. Sabi po dito sa salin dito at kayo'y matuto sa akin. Alam niyo, pagka yung mga bagay na, di ba may mga kasabihan na tayo naririnig, practice makes perfect. So habang tumatagal tayo, humuhusay tayo. Pero dati wala tayong alam, pero ngayon nalalaman na natin. At yun ay ating pangpatuloy na dinidevelop sa buhay natin. Amen po ba? At dami-dami pa nating hindi alam mula sa Panginoon. Ang dami-dami pa nating hindi nadadama. Ang dami-dami pa nating nami-miss. Hindi wala po ba kayo doon? Pero ang mahalaga sa bawat pagsamba natin sa Panginoon, bibigyan tayo ng Panginoon ng mga karunungan, kaalaman. Di po ba? Tino mo, pagkatapos ng ating pastor, alam niyo po, kahit naikinig ka ng salita ng Diyos, sumasamba ka. Kahit sa mga announcement, sapagkat nakabuuan ang pagsamba natin sa Diyos, may iba't ibang bahagi. Pero isa po ang word, worship God. Amen. Sabi nga lagi ni Janjan, yung pagbibigay natin isang larawan ng pagsamba sa Diyos. Totoo. Sabihin, ba't ka pupunta sa church? Hindi mo nung sasabihin para mag-offering Ba't pupunta ka sa church para lang makinig ng salita ng Diyos? No. Pupunta ka sa church kasi sasamba ka sa Diyos. Bagamat maraming mga bagay-bagay. Amen. Yun po yung unang bagay. Kaya sabi po sa mga bagay na ito, ang daming mga bagay-bagay na talagang bagay sa atin. Hello? At pangalawa, okay, under pa po noong lay down, sabi nga doon okay, tandaan natin lumapit muna tayo sa Panginoon. Pagkatapos ay pasin natin yung kanyang pumatok. Ibig sabihin, magpasabing tayo doon sa kanyang kalooban at sa kanyang tinig.
Yon, lagi tayong mag-humble sa harapan ng Panginoon. Humble yourselves. Palagi tayong magpakababa sa Panginoon. Pangalawa, yung tinatawag na silence. Sa ibang church, naalala ko yung mga conservative. Di po ba, Pastor, pagka yung lalo na doon sa mga, yung mga conservative, pag may tumikim, lahat ng nasa unahan, liling siya. Parang nakakayang tumikim. Di ba? Para pong, pero hindi Kumbaga, yung silence. Alam niyo po, napakaganda ng bagay na ito. Alam niyo sa pamamagitan po ng ating pagtahimik. Hindi lang po yung quiet. Yung silence ay yung parang, hindi lang yung parang, kundi panatag ka nandito ka sa church. Hindi yung parang hindi ka makakali. Amen po ba? Pag ikaw nasa loob ng church, dapat panatag ka. Lalo na pag tayo sumasamba sa Panginoon. Kaya nga, sabi po dito yung tinatawag na sa awit 131, verses 1 and 2. Tingnan po natin sinasabi ng salita ng Diyos sa mga awit. Sabi po ni Haring David dito. 131, verses 1 and 2. Okay. Naroon na po ba kayo? Awit 131, verses 1 and 2. Nado na po ba kayo? Okay, sabi po rito ng salita ng Panginoon. Yahweh aking Diyos, ang pagmamataas, tinalikuran ko't iniwan ng ganap. Ang mga gawain ng pagpapatanyag, iniwan ko na rin. Di ko na hinangad. Mapayapa ako at nasisiyahan tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Dapat lagi tayong, kumbaga yung panatag tayo. Ang pinaka-safe na lugar ay nasa church talaga. Hello? Nasa iglesia ng Panginoon. Kaya sabi po dito sa bagay yung sinabi ng aklat ng mga awit, yung lahat ng aking mga iniisip, lahat ng mga bagay na para sa aking benepisyo, iniwan ko na. Ang natira na lang sa puso ko, sabi doon, iniwan ko na rin yung mga pagpapatanyag. At ako'y payapa na lang sa iyong harapan na tulad ng isang sanggol sa bisig ni inay. Wow, napakaganda, po? Alam niyo yung mga sanggol, kahit masama ang panahon at karga siya ng kanyang ina, wala siyang pakialam sa mga nangyayari. Basta ang malaga sa kanya, panatag siya sa bisig ng kanyang nanay. Di po ba? Dami-dami mga nangyayari sa paligid. Kaguluhan, kagutuman, lahat ng mga disastros ng mga bagay na nangyayari na ngayon, mga paglindol, mga bagyo. Pero hindi tayo natitinag. Alam niyo po, dala-dala din natin yung sa pagsamba sa Panginoon. Dapat wala nang makakaabala sa atin pag tayo nasa harap na ng Panginoon at tayo sumasamba na sa Panginoon. Alam niyo po, ako po'y kasama doon po sa pag-aaser. Talaga pong sinisikap namin at talaga namang salamat po sa inyo sapagkat pag may mga pagkakataon po, dumarating yung iba ay nasa worship time na, talaga pong hindi muna namin sila pinapapasok. Napaka-aktibo dyan ni Ate Kareng, ni Richelle. Ayan. Maya-maya po at time na ng pagsamba. Naroon sila, ginagalang nila. Amen? Sapagkat pag sumasamba tayo sa Panginoon, ni madagil mang lang tayo, dapat hindi mangyari. Pero may pagkakataon po, kami medyo mapapapikit kami ng konti, biglang may tatalilis paloob. Di ba nangyayari yung bagay na yan? Pero mga kapatid, ang ibig sabihin sa atin dito ng Panginoon, yung kapanatagan ng ating puso, ng ating buhay sa harap ng Panginoon. Hello? Kaya nga po ang pagsamba, napakahalaga na maunawaan natin na sa ating pagsamba dapat ay meron po naman talagang panahon may panahon ng pagsasalita, di po ba? May panahon ng pagtahimik, di po ba? Ayun po yung nakalagay sa salita ng Panginoon para lang po maging maayos ang lahat. Kasi ang ating po Diyos ay Diyos ng kaayusan. Hello? Kaya nga pag nadadama natin yung presensya ng Panginoon, patuloy tayong magpuri sa Diyos.
Huwag tayong sisigaw. Amen? Sigaw natin ay purihin ang ating Panginoon. Minsan sabi sa akin, nasabi ko ay Joshua, yung pagsamba o sa Panginoon. Pag ikaw ay nasanay sa presensya ng Panginoon, yung sarili mo ay iyong maiilagay sa tama eh. Pag medyo ka mabubuwal, umupo ka na lang. Amen? Kaysa ikaw ay makabuwal o ikaw ay makadistract sa iyong katabi. Yung Holy Spirit magsasabi sa iyo, anak, umupo ka na lang muna. Takuhan niyo pa bang ibig sabihin? So, hindi tayo dapat magpapadaig sa ating emosyon. Hello? Practical po tinuturo sa atin ng Panginoon. Kapag sumasamba tayo sa Panginoon, magpasakop tayo sa presensya ng Diyos at alam ko hindi tayo lalampas sa mga bagay na nararapat na kilos at salita na ating gagawin. Shout out po tayo. Purihin ang Panginoon. Yun po, talagang dapat abutin ng ating Panginoon sapagkat sa pamagitan po ng mga bagay nito, yung pananahimik natin. Ang sabi po sa salita ng Panginoon ay ganito, Pray by quieting ourselves before the Lord. Yun. Pwedeng habang ikaw ay nananahimik, ikaw ay nananalangin sa Panginoon, sa iyong pagsamba sa Diyos. Silence is an act of adoration and recognition of His majesty and who is God. Amen? Yung pananahimik natin, ibig sabihin talaga, yung paggalang natin sa Panginoon, yung pagsamba natin sa Panginoon, pagkilala sa Kanyang kapangyarihan, ay pinapahiwatig ng ating pagiging tahimik. May part po talaga na celebration naman eh. Hello? Meron pong part doon. Kaya nga po, pag ginagawa natin yung mga bagay nito, naalala ko nung dati, nung mga panahon pang una, sabihin ng nanay ko, huwag kang maingay. Tulog ang tatay mo. Eh ngayon po, hindi na maririnig. Kung maingay, tulog ang nanay mo, tulog ang tatay mo, lagabungan pa rin. Pero sa church, meron tayong amang naririto. Hello? At siya po ay natutuwa pagka yung lumalapit tayo sa Kanya na talagang naroon po yung lubos natin paggalang, lubos natin pagpapasakop sa Kanya. Yung bagang, hindi naman po yung parang pag may nalaglag na barya ay halos lingo na ng lahat. O ano. Hindi tayo conservative. Pero kailangan natin gawin na ayon sa sinasabi ng Banal na Espiritu, manahimik tayo. Di po ba? Kaya po minsan yung MC nagsasabi po minsan, tayo po yung maglaan ng mga ilang sandali ng pananahimik at tayo magbulay-bulay sa kabutihan ng Panginoon. Hindi palaging ganon. Kasi po pag tayo nasanay na sa ating pagsamba, sa ginagawa natin pagsamba sa Panginoon, nagiging worship oriented na tayo. Alam niyo po ba yon? Yung parang wala na tayong inaasahang bago. Kahit po sa program, di po ba? Pag ikaw ay MC dito at nakalimutan mo yung yung offering. Yung nga po pala, tayo po pala magbibigay pa sa Panginoon. Di ba? Para pag naiba yung hanay, nung mga program ay nagre-react yung congregation, alam niyo po, talagang minsan, iniiba-iba yon. Ayon sa kalooban ng Panginoon, para po hindi tayo magiging church-oriented o program-oriented. Amen. Yung nasasanay na tayo, lagi may bago sa Panginoon. Hello? Purihin ang ating Panginoon. Yung silence na yon ay pinapakita natin ang ating paggalang sa Diyos, ang ating pagsamba sa Kanya, yung Kanyang pagiging Diyos. Aba, ay talagang, yun nga mga mayor, pag sila ay pupunta sa platform, walang, kumbaga, tahimik na. Di po ba? Mayor pa lang yun. Tahimik talaga. Pero pag sa ating Panginoon, minsan talagang, buti na lang nawala na yon. Yung may ingay. Pag nasa gawain ng Panginoon, nawala na. Hello? Salamat sa Panginoon. Habang tayo nagbubulay-bulay at tayo nananalangin, naroon tayo sa pananahimik natin, doon naman natin lubos na maririnig ang tinig ng Panginoon. Salamat sa Kanya.
Amen. Okay, number 2, silence. Number 3, yung puso natin. Napakahalaga. Sabi po doon minsan may inaawit tayo, yung heart of worship. Di po ba? Naniniwala po tayo na ang puso ng pagsamba ay nagsisimula sa puso ng sumasamba. Maliwanag po ba yun? Kung gusto nating maabot ang puso ng pagsamba para sa Diyos, mula sa ating puso ay sambahin natin ang Diyos. It begins in our heart para maabot natin yung heart of worship. Yun lang po yung kasimple. Amen? Yung po bang tinatawag na wala tayong ibang hangad sa ating puso kundi ang ating mapasaya ang ating Panginoon. Kaya sabi po dito yung highest reverence to God, deepest intimacy and spiritual connection with Jesus. At pag tayo ay naroon sa yung nakakonect ang ating puso, sabi po dito, nakakonect din tayo doon sa kabanalan ng Panginoon at yung ating relationship sa Kanya, lalo tayo nagiging close sa Panginoon. Amen? Talagang, sabi nga ni Pastor Mike, yung close friend, ay hindi, kailangan nyo ito gumugol ng panahon. Amen? Ganon din tayo sa Panginoon. Kung gusto natin na patuloy nating maramdaman at maabot yung puso ng pagsamba, sa bawat pagsamba natin, ay gawin natin ang buong puso. Para napakasimple, Pero, may mga pagkakataon sa ating buhay, baski puso natin, hindi natin kayang, punong-puno na agad. Paano pa makakapasok yung mga bagay na ibibigay ng Panginoon kung loaded na tayo? Nakukuha niyo po bang ibig sabihin? Kaya nga po, ang ibig sabihin po ng sinasabi ng Panginoon, pag ginawa natin ng buong puso, kasi madali lang po yan Ano mang bagay na ginagawa natin ng buong puso, kakabit niya na yung pagmamahal Kaya nga sa akin po dito do all things with love. Totoo po yan. Kaya nga po, sa ating pagsamba sa Panginoon, ang tinitingnan ng Panginoon ay hindi yung taas ng ating kamay o lakas ng ating boses, kundi kung gaano katapat ang puso natin sa pagsamba sa Kanya. Hello? Naalala ko po yung isang, nabasa ko po doon sa isang babasahin. Meron pong isang sikat na compositor na magdadaos po siya ng isang concert. Tugtog lang po yun. So, madalit sabi nung sila natin na sa concert, walang taong dumating. Sabi nung mga musician, itutuloy pa po ba natin? Oo. Tumugtog tayo. At ilang sandali pa'y napuno ang buong stadium ng isang napakagandang tugtog. At silang lahat ay na-bless. Alam niyo po, sabi nung conductor, nung pinakang compositor, alam niyo, kahit wala yung tao, higit yung audience natin sapagkat yung Diyos ay naririto. Amen? Alam niyo po talaga ako'y nabibless sa Panginoon. Yung bubangang, yung maunawaan natin, na sa lahat ng oras ng buhay natin, meron tayong kasama at nagbabantay sa atin. Yung Diyos. Amen po ba? Dito po, sa ating pagsamba sa Panginoon, meron pong banal na presensya ang Panginoon na nakikinig ng awit ng ating puso. Kaya nga sabi po ng mga iba minsan medyo sintunado, okay lang po yan. Sintunado ang boses, tama sa tono ang puso. Talaga namang tuntua ang Panginoon. Amen po ba? Pwede po ba mangyari yun? Sintunado ang kanta? Tama naman ang tono ng puso. Yung maganda nga yung tama ang kanyang kanta, sala naman ang tono ng puso. Mas maganda kung tama ang tono ng kanta, tama rin ang tono ng puso. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon Amen po ba? Kaya walang makakapigil sa atin tayo sumamba sa Panginoon, walang makakapigil sa ating umawit sa Panginoon. Puso ang gamit Amen. Yung puso na sumasamba sa Panginoon, nagdadala ng awit sa ating bibig. Naalala ko yung mga bata, pag yung tulad ni Tep-Tep, buti nga si Tep-Tep, matatas na magsalita
Pero yung mga bata, maganda ng kanta mo, anak. Yung mga nanay, at sila nagbibigay ng kahulugan. Amen. Nangyayari po yun. Anak tayo ng Diyos, minsan, yung hindi kayang may paliwanag ng ating bibig, ay ginagawa po, kumbaga inaayos po ng Holy Spirit para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Amen. Ayun na lang ang isipin natin. Pag sumasamba sa Panginoon at tama ang ating puso, talagang masisiyahan po ang Panginoon. Totoo po yan. Kaya nga po, sabi sa mga bagay na ito, dapat sa lahat ng ating ginagawa, lalo na sa ating pagsamba, ay ito nagmumula sa puso, sapagkat yun ang totoong puso ng pagsamba. Nagaling sa ating puso. Nakakonect tayo doon sa tinatawag na kabanalan ng Panginoon. Yung lubos natin paggalang at pagsamba sa Kanya bilang siya ay Diyos. Ay kung titingnan natin, tingnan muna natin, sino yung Diyos natin sinasamba? Abay, siya yung nagbigay ng buhay sa atin. Nagbigay ng lahat ng mayroon tayo. At kung titingin tayo sa paligid, patutunayan ng paligid o ng buong mundo, ng mga nilikha ng Panginoon, na Diyos ay napakadakila. Makakapag-ipon ba ng maraming lupa at bato para makagawa ng bundok? Makakapag-ipon ba ng maraming tubig para magkaroon ng dagat? Hello? Diyos lang ang makakagawa niyan. At yung pagbabago ng buhay natin, hindi natin kaya. Diyos din ang nagbago ng buhay natin. Hindi po ba? Salamat sa Panginoon. Sapagat lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Salamat, minahal tayo ng Panginoon. Napaabuti ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga po, mula sa ating puso, samba natin ang ating Panginoon. Pang-apat, medyo marami-rami pala ito. Ito po ba yung overnight? Okay, salamat po sa Panginoon. Pang-apat po yung celebration na. Ayan na. O sige, gawin mo na lahat ng ingay. Celebration. Lumukso ka na ng mataas. Kasi dapat daw sila sa akin, pag lumundag, hindi magkasabay yung pako. Pero lumulundag ang aking puso sa Panginoon. Amen? Kaya kayo ng mga kabataan, gawin nyo na ng buong sigla ang pagsamba sa Panginoon. Pag kayo medyo umidad-idad na, kahit gusto nyo pang tumalon, parang hindi na kaya. Amen. Takas ng lundag ko, pala yung kakaunti. Pero yung mga kabataan, talagang kita ko. Dahil din tayo din sa pagiging kabataan. Pag sumasamba tayo sa Panginoon, talagang sila, talagang yung bibilis ng kilos, tayo kabibilis na, pala slow motion pa. Di ba? Parang, pero hindi, yun ay lahat ay tanggap ng Panginoon. Galing sa puso natin Celebration, laging may party, laging may pagdiriwang. Amen? Dahil ang Diyos ay napakabuti sa ating buhay. At dyan, gawin na natin yung lahat ng mga bagay na sigaw, papuri natin sa Panginoon. Tingnan po natin yung Lucas. Talaga pong may pagbubunyi sa ating pagsamba sa Panginoon, kaya yun ay ating nararanasan din. Kaya tayo pinado sa tama at karapat-dapat na pagsamba sa Panginoon. Lucas chapter 19, verses 36 to 40. Tingnan po natin dito. Dumarating ang Panginoon, talaga po sila ay tuwan-tuwa at nagbubunyi. Naranasan na nila ang presensya ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Talaga po sila ay nagsiselebrate. Lucas chapter 19. Wala pa ako doon. Verses 36 to 40. Laro na po ba kayo? Okay, ang pumabasahin dito sa aking Bible. Ganito po sasabi ng salita ng Panginoon. Sa Lucas chapter 19 verses 36 to 40. Habang siya'y nakasakay sa asno, nilalatag naman ng mga tao ang kanilang mga balabal sa kanyang dinaraanan. Nang siya'y malapit na sa lungsod, palusong sa libis ng bundok ng Maulibo, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng alagad niya at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kahangahangang pangyayaring kanilang nasaksihan. Sinabi nila, pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, papuri sa kataas-taasan. Sinabi naman sa kanya ng ilang pariseyong kasama ng karamihan, Guro, patigilin ninyo
ang inyong mga alagad. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Yung pong ating pagsa-celebrate, merong dahilan. Amen. Yung pangalan ng Panginoon nasa atin. Yung biyaya ng Diyos nasa atin. Yung pag-ibig ng Diyos nasa atin. Lahat nasa atin. Purihin ang ating Panginoon. Hindi po ba? Purihin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Tayo pinagpupuni. Tayo pinagdiriwang. Sapagkat yung pagmamahal ng Panginoon, laging sariwa sa atin. Hindi niya tayo pinababayaan, hindi niya tayo iniiwanan. Kaya nga sabi po sa mga bagay na ito, talagang tuwang-tuwa ang Panginoon pag ang kanyang pamilya ay nagmamahalan. Nagsiselebrate tayo dahil ang Diyos ay napakabuti. Ang kapatid ay nandyan, napakabuti ng Diyos. May kapatid tayo, may pamilya tayo. Amen. Tayo ay pamilya ng Diyos. Tayo magkakapatid sa Panginoon. At natutuwa ang Panginoon pag nakikita niya na tayo laging nagmamahalan. At nagbubunyi sa kanyang dakilong pangalan. Nagpupurit sumasamba sa kanyang kabutihan. Talagang napakabuti ng Panginoon. Kaya nga yung celebration na yun, pag tayo nasa church, talagang doon naman natin napapansin na talagang pagkatapos na natin pagsamba, natin yung ating celebration. Sapagkat naranasan natin minsan pa ang presensya ng Panginoon. Mga kapatid, sa gabing ito, sa lahat ng bagay sa ating buhay, sa ating pagsamba, hindi lamang ganito po ang ating mga ginagawa. At salamat sapagkat ganito po yung nagiging paraan ng ating pagsamba. Ibig sabihin, ang lahat ng ating pinag-aaralan ngayong gabi ay pinapractice na natin. Ginagawa na natin. Ang kailangan lamang natin ipagpatuloy ito, napurihin ang ating Panginoon. May ilan pa pong mga bagay dito na dinadagdag ang Panginoon sa atin. Ang tunay na pagsamba ay upang masiyahan ng Panginoon at hindi yung mga tao. Upang mahipo ang puso ng Diyos at hindi mahipo ang mga puso ng tao. Amen. Ang paghipo sa puso ng tao ay hindi gawain ng worship team. Yan ay gawain ng Diyos. Diyos lang po makakagawa niyan. Ang pagsamba po ay wala sa musika. Wala po sa kanta. Ang pagsamba ay nasa ating puso. Kaya nga, sabi po sa mga bagay na ito, kapag yung pagsamba na yon, na naranasan natin ang kabutihan at pagmamahal ng ating Panginoon, ang sabi po sa bagay na ito, kapag na-please natin ang Panginoon o napasaya natin ang Diyos, na-touch natin ang kanyang puso, tatanggapin niya ang ating pagsamba. At dahil dito, pagpapalain niya tayo at bibigyan niya tayo ng mga bagong bagay. Bibigyan niya tayo ng bagong lakas, ng bagong pag-asa, ng bagong pagpapala. Lahat ay magiging bago sa atin. Nung tayo pumunta dito, tayo nanghihina, lalakas ka. Sapagkat sumamba ka sa Panginoon at masasabi natin, we will not, sabi po sa bagay ito, and we will never be the same again. Hindi na tayo magiging katulad nung tayo nung una. Kaya nung tayo pumasok dito, para nawawalan tayo ng pag-asa, at sumamba sa Panginoon, napuno ka ngayon ng pag-asa. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, lahat ng mga bagay na ito, lay down, silence, puso. Pag nangyari lahat ng mga bagay na ito, ang Diyos ay magpapala sa atin, magkaroon tayo ng pagdiriwang. Kaya sa lahat ng mga bagay na ito, lagi nating tatandaan, ang Banal na Espiritu ang magtuturo sa atin ang karapat-dapat at tamang pagsamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. To God be the glory.